So, hello guys, good morning and good evening. Welcome back to our YouTube channel, Saminado Family. Kung bago pala kayo sa channel namin, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe. At huwag niyo rin kalimutang i-ring yung notification bell para lagi yung updated sa mga bago naming paparating na videos. So, ngayong araw pala guys ay pag-usapan natin kung ano yung mga naging struggle namin during our application papunta dito sa Canada. Samahan niyo kami guys. So, yun at ngayong araw guys ay pag-usapan natin kung ano ba yung mga naging struggle namin during our application papunta dito sa Canada. So, before tumama guys yung pandemic sa buong mundo is nasa Middle Eastern country pa ako nung time na yun. So, nagpapaalam ako nun sa amo ko na i-release niya ako kasi ayoko na magtrabaho sa company niya. Kasi gusto ko talaga maghanap ng, syempre bawat Pilipino, bawat OFW is naghahanap ng mas mataas na sahod, di ba? So, that time, nagpaalam ako sa kanya na, Sir, pwede ba na i-release mo ako? Gusto ko maghanap ng trabaho sa labas, gusto ko na ibang trabaho. Ayun niya talaga akong payagan. Kasi guys, sa Middle East, kapag OFW ka, hawak na amo mo yung passport mo. So, wala akong choice saka may visa. May visa talaga siya na doon ka lang pwedeng magtrabaho sa company na yun, di ba? Parang i-release ka nila. Tapos dinidiscourage niya ako na kapag nagtrabaho ko sa labas is magkano ba yung magiging expenses ko, kung malayo yung biyahe ko, mamamasahe pa ako. Yun, ginagano niya ako, kinukomputa niya ako. Kumuha talaga siya ng calculator that time. Tapos breakdown niya kung ano yung magiging income ko pagka sasahod na. Tapos yun, sabi ko sa kanya nung hindi niya ako i-release, Sir, magre-resign na lang ako. I made my decision, sabi ko gano'n. Sabi ko ngayong ayaw mo ko payagan lumabas. So, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Kasi sinabi ko talaga sa kanya na miss ko na yung family ko, na matagal na kami hindi nakikita, yung aking anak hindi ko nakikita, ang laki-laki na. Tapos yun nga, sinabi niya sa akin na humanap ako ng aking kapalit. Kasi, yun nga, kapag McDonald's ka kasi, kapag kagaling ka ng McDonald's, napakataas kasi guys ng standard when it comes to, sa trabaho sa McDonald's Kuwait. Shout out po sa mga taga McDonald's Kuwait, no? Lahat sila nasa Canada na guys, yun. At yun nga, sabi ko sa kanya na miss ko na yung family ko, may application kami na papuntang Canada. Sana ay payagan mo ako na makauwi. Yun, tapos may nababalita na nga ako na may COVID na nung time na yun. Virus. So, may virus. So, sabi ko, Lord, sana naman makauwi ako. Kasi, pandemic nga daw eh. May possible daw na maging pandemic. So, yun. Siyempre, may kabat tayo, no? Kasi, unang-una, may trabaho pa naman tayo pero may iiwanan na natin yung trabaho natin. Kasi, kailangan na nating isacrifice yun para sa application. So, yun na nga ang pinakamasakit, no? Umuwi ako ng Pilipinas. Yun, na ini-expect ko talaga na makakaalis talaga agad kami ng family ko, no? Nung during that time na yun. Although may mga binigay, sabi ko, baka magpahinga ka muna kasi pagdating mo sa Canada is trabaho na ulit, di ba? Sabi ko, pahinga, okay lang na wala kang trabaho kasi malapit na yung natin. Kasi that time, kaya na-alarm din ako noon. May nakaalis na doon sa batch namin. Ayun. 'Di ba? Kaya sabi ko, kami na yung susunod. Ganyan. So, updates kami. May nakaalis na sa amin. Tas na namin yun. Siyempre, mabubuklat na yung papel namin kasi sabay-sabay naman kami noon, batch namin. Tapos yun nga, ang nangyari, nag-request ng biometric. Pagka-request ng biometric, ini-expect namin, 2 weeks. Magiging na kami, mayroon ng decision na possible mag-visa stamping na kami. So, nakaplan na yon. And then, unexpected na magla-lockdown na pala ilang days lang after nung biometric namin. So, yun. Ang sakit guys. Alam niyo yung guys na ini-expect mo na yung pagkatapos ng biometric na ayan, tuloy-tuloy na, no? Kumbaga, tuloy-tuloy na, malapit na. Parang guys na nawawala na talaga. Sa totoo lang guys, no? Sa mga nag-a-apply papuntang Canada, no? Nadi-discourage na talaga ako nung time na yun. Nasabi ko, ano ba ito kung sakali man na hindi na naman tayo matuloy papuntang Canada is
pag hindi kami natuloy papuntang Canada is may plan na naman ako na lumipat ng Asia naman, no, kung hindi Korea or yan, lilipat ako ng yan basta yung magagandang bansa sa Asia. So, yun na guys, no, talagang sabi ko nga nung time na yun na ano ba matutuloy pa tayo. Yun, sinasabi rin ng asawa ko na kung tutuloy pa daw ba kami. Kasi guys, ang hirap talaga. Ano yun, ang laki na ng ininvest mong time, pera, pagod. Yan, ang dami na talaga as in. Tapos, nasa dulo na. Nasa dulo na talaga kami guys eh. Last step na kami. So, ano na siya, ang hirap. Tapos, nung time na yun naman, hindi lang naman tayo struggle, di ba? Buong mundo talaga struggle. Hindi natin alam kung hanggang kailan, anong next na mangyayari. Kasi, hindi natin inaasahan yung ganun eh. So, may kanyang carrots. Ano siya talaga, virus talaga siya. So, ang ginawa namin noon, syempre, pandemic. So, December si Daddy dumating. So, January, February, March. Yan, ilang buwan na. Tapos nag-lockdown. Yan, ilang buwan na si Daddy walang trabaho. So, ini-expect namin na possible, kung hindi nagka-pandemic, nakaalis na kami. So, naka-prepared naman yung pera namin for visa stamping, at saka yung pang ticket, tsaka yung mga iba pang babayaran nun. So, naka-prepared na siya. So, iniintay lang namin yung go signal. Tsaka pang medical pala kasi hindi pa kami nagme-medical nung time na yun. So, yun, stress kami kasi walang choice nung sa trabaho ko. Sa trabaho ko nun, wala nang customer, wala nang lumalabas. So, sabi ng boss namin, wala kang choice kundi i-close yung tindahan. So, kinlose namin yung restaurant. Tapos, sabi ko, talagang tipid kami. Kahit noodles, ilang tanghalian tsaka hapunan, talagang kahit noodles lang. Di ba? Nung first month, walang mga ayuda nun. So, talagang namin kung anong meron kami, siya namin pagtsatsagaan para makasurvive kami. At ang gusto namin, huwag namin maggalaw yung pera na inire-ready namin for the last step. So, syempre, si Daddy noon, stress siya kasi gusto niya magtrabaho. Kasi nga, syempre, wala din akong trabaho. Syempre, mga bills, di ba? Bayad sa bahay, bayad sa lahat. Tapos, may plan pa nga kami, ayaw namin magalaw yung pera. So, yun yung struggle namin noon. Pero may time na pag-uwi ko sa bahay noon, sabi ko, wag na kaya natin ituloy yung yung apply natin. Kasi hanggang kailan ba ito? Siyempre, kahit halos lahat ng tao nun, stress na, di ba? Grabe ang guys, ang pinagdaanan namin yung time na yun. Talagang halos mabaliw. Stress sa virus, stress namin dun sa application namin. Halos masiraan ako ng ulo nung kakaantay sa application namin kung magre-reply yung agency namin. Kung ano na bang balita, walang update. Yan talaga, sabi ko. Yun talaga guys, akala ko talaga is magiging smooth na lang yung pag-alis namin ng time na yun. Kasi, kaya nga umuwi na ako ng time na yun. Kasi sabi ng asawa ko na magba-biometric. Kasi guys, isa pa guys, yung sobrang hirap guys yung i-process yung papers kapag nasa malayo ako. Kasi lagi niya akong, ano na naman ba itong bumalik na papers mo? May bumalik ka na naman papers dito. Kailangan i-comply ito ng ganitong araw. Yun. So, bali parang magkaiba kasi yung oras sa Pilipinas tsaka sa Kuwait. So, iba yung oras. Siya tulog, guguluhin ko siya para ma-updates yung mga dapat updates na paper. So, struggle kami noon sa So, ako naman hindi ako mag-leave sa trabaho kasi iniisip ko nga, syempre, may inaasahan kaming, may kailangan kaming pera na ganito, hanggat maaari ayaw ko mag-absent noon. Tsaka talagang manage ko yung time ko, tapos sa kanya. Tapos may time pa nga, di ba? Isa pang struggle natin yung pera na pinadala mo pala. Tapos, almost 35,000 yung pinadala sa bangko ko. Tapos, yung palang bangko niya is close na. Na-close yung, yung remaining ko na balance, hindi ko pala na monitor. So, na-close nila yung pera. Tapos, hindi naman, nung time na nagpadala siya, hindi pala nakikita na close na yung account ko na yun. So, may deadline ako para bayaran sa agency. Tapos, stress kami noon kasi galit na ako dun sa nag-send ng pera guys dun sa remittance. Pasensya ka na, dala lang yun ng kumbaga may deadline kasi yung babayaran. Kumbaga yun lang yung inaasahan ng asawa ko na ibabayad.
So galit na ako nung guys kasi hindi talaga niya alam yung ginagawa niya siguro. Yun nga, ibang lahi siya no? Pero sabi ko na lang nung time na yun na pakiayos naman po kasi yan talaga yung inaasahan ng asawa ko na ibabayad dun sa babayaran naming importante. So, yun guys, ilang araw pa talaga guys bago yun ilang araw pa yun bago nakuha. Pumunta ako sa bangko. Kinausap ko yung manager ng bangko. Sabi ko, ito yung nangyari, ganyan-ganyan. Tapos hindi ako pinapansin. Parang hindi ako pinapansin na yung mismong cashier lang ng bangko ang nag-ano sa akin na wala, close na yung account mo, walang sabihin mo, kuhanin na lang or na lang, pull out na lang yung pera, ganyan-ganyan. So, ang inaano ko, ano ba yung possible na pwede kong gawin? Yun tinatanong ko. So, ang na-encounter ko nun, ang na-experience ko din nun, kaya na-stress ako. Kasi parang, yung tao ba, parang may discrimination na pag ikaw yung nakikipag-usap na akala nila hindi ka mayaman or akala nila wala kang profession, parang hindi ka inaasikaso, tinatawag ko nun yung manager, hindi lumalabas yung manager, sabi niya, wala po talaga, kailangan i-pull out niyo na lang, kausapin niyo yung nagpadala sa ibang bansa, ganyan-ganyan. Tapos, pag pangalawa kong balik, kasi nung time na yon hindi niya ma-pull out yung pera, bumalik ako, ang ginawa ko, naka-uniform ako sa trabaho ko. So, nung nakita niya yung uniform ko, na alam niya na manager din ako, pagtawag ko pa lang sa kanya, pagpasok ko pa lang sa bangko, in-entertain na agad ako. Sabi ko, shit, bakit may ganito na na klase ng mga tao na pala, na kailangan ganito ka, professional ka, bago ka nila entertain, bago nila bigyan ng solution yung yung nire-request mo, yung problema mo. Kasi tinatanong ko nun, ano yung pwede kong gawin, ano yung alternative na pwede kong gawin para hindi na siya ng pera, kasi may trabaho din siya, no? Hindi siya pwede mag-absent, magkaiba yung oras. So yun yung struggle namin nung time na yun. Tapos nung naka-uniform na ako, hinasikaso niya, di ba? Wala akong tulog yung time na yun kasi kakaisip ko din sa pinadala ko na supply. So yun, naging okay na kasi, di ba, nalaman niya na hindi lang pala ako basta bata na or hindi ko alam kung anong tingin nila, di ba? Nung nag-uniform ako, yun, in-entertain nila, nagawa namin ng solusyon yung problema na yun. And then, after nun, next nun, dumating na yung updates natin sa medical. Yun, kapag medical na kami, so, pero bago pa mag-medical, nakapagtrabaho na si Daddy. Yun, sa wakas. Nakapag-work pa ako nung time na yun. Nakapag-work pa siya. So sa mga naging kasama ko sa Super 8 Ortigas Extension sa may Pasig. So shoutout sa inyong lahat. Ingat kayo kahit palagi. Ingat kayo dyan palagi. 4 months ka ba doon, Daddy? 4 months? Naka 4 months ako doon. So yun. Sabi ko nga nung time na yun, nung umuwi na kasi ako nung sa Pilipinas nung time na yun. Tapos yun nga, meron pa pala kami isang pinakamalaking problema nung time na yun, which is yung police clearance namin sa Kuwait. So, na-shock talaga ako nung time na yun na hindi, tsaka yung police clearance, yung pambayad sa police clearance is, hindi talaga siya kasama guys sa budget namin para dun sa ibabayad namin sa mga remaining balances namin sa agency. So, na-shock talaga ako nung time na yun na sabi ko, pagka magsisend ako nagpakuha kasi kami ng... bago pa yung pambayad na maging problema namin na hindi siya kasama sa computation. Yun, kung paano kami kukuha sa Kuwait ng police clearance, nasa Pilipinas na kami dalawa. Yun ang isang sa So, pinakamalaking hindi kami natulog noon kasi iba ngayong oras sa Kuwait. Lahat ng mga kakilala namin o naging katrabaho namin sa Middle East, kinukulit namin na baka naman pwede kaming pwede kaming makisuyo, paano ba yung paraan ng ganito ganyan. So wala kaming nakatulong sa amin time na yun. So yun gusto kong pasalamatan yung tumulong sa amin na ibang lahi, Egyptian siya. Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya nasa Saskatoon siya ngayon. So yun yun nga, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya isa siya sa mga naging way para matuloy kami at makakuha kami ng police clearance sa Kuwait na talagang pinoproblema namin kung sino yung kukuha. As in wala talaga kaming contacts na maaasahan namin kung
ano talaga yung magiging... Lahat ng mga kakilala namin or tinuturing namin kaibigan, wala kaming hindi kami mapagbigyan dun sa ganon. So, ang binigay sa amin ni Mercan is tsaka ni IRCC is within 3 days, kailangan ma-provide namin yung police clearance kasi nasabi na namin yung so yun, police clearance yung additional requirements. So, guys, dun nga pala sa mga nagtrabaho sa sa kahit saang bansa, dapat kukuha kayo ng police clearance. So, kung nandun kayo or umalis kayo doon, so isa sa mga requirements niya yung police clearance. So, yun, na-stress kami kung sino yung kukuha, tapos na-stress din kami kasi mahal yung Kuwait, Philippine peso to Kuwait. Grabing mahal yun, guys. Na pera. Hindi namin siya ini-expect na kailangan namin yun. Nakala namin NBI lang ng Pilipinas. So yun, dun kami na-stress. Hindi kami natulog kasi isang araw naubos, pangalawang araw yun. Kasi guys, kung i-convert niyo yung pera ng Kuwait is 168 to 170 pesos kada isa. 1 dinar is equivalent to 170 pesos. So, guys, grabe guys, no? Ang laki talaga, napakamahal ng pinadala ko sa Kuwait noong time na yan. Umabot kami estimated ng nasa kulang-kulang 30,000. So, ang sakit ng ulo ko noon kasi hindi talaga siya kasama sa budget eh. Kumbaga, nagamit yung pera, tapos yung hanap na naman kami. Hindi namin alam kung saan kami. Kasi may mga remaining pera pa kami, pero syempre, gusto namin kasi yung meron kaming allowance para hindi siya, kahit na anytime na gusto naming bayaran yung mga babayaran namin is mababayaran agad namin. So, unexpected no yun. Tapos, yung yung nakuha na, thanks to God. Kasi shoutout nga pala dun sa tumulong sa amin. Napakabait niya. Nandito siya sa Canada at dati namin siyang kasamahan sa McDonald's. Driver namin siya sa McDonald's. So, thank you kasi isang pakiusap lang namin sa kanya, isang request lang namin sa kanya is nagawa niya ng paraan. So, thankful kami within the 3 days na deadline na nabigay namin agad yun. So, yun, yan, thank you kasi yung yung struggle namin na yun, na survive namin. So, okay na, meron na kaming, by December, bago mag-Christmas, yan, nire-request na kami ng passport para mabisa stamping na yung passport namin. Passport request na kami. So, yun, pagkatanggap namin nun, natanggap na din namin yung may commercial. Saglit mo naman. So yun, natanggap na namin yung confirmation of permanent residence. So ang saya-saya namin noon. So nagsettle na kami na actually nung time na yun, ilang beses akong nagpapa-reserve tayo daddy ng ticket kasi nga pag malapit na yung alis mo, tas wala kang pina-reserve na ticket, mahal yung fare. So, nung time na yun, lagi ako nagpapa-reserve ng ticket. Kung hindi dumating nung ganitong time, kasi simula nung nagpa-reserve ako ng ticket, nung naka-receive ako na request for medical namin. So, after medical namin, wala pang result, wala pang updates. So, minove ko ulit hanggang sa ilang beses ako nagpapa-remove, nagpapa-reschedule. So, after that, okay na, ready na yung mga files namin, mga papers namin, pinadala na ng agency sa amin. So, ano yung last nating na-encounter, Daddy? Swab test. So, swab test kasi kailangan 24 hours o 48 hours? 48 hours yun. Parang 48 hours. Hindi 72. Tama. Parang 72 hindi hours. Ako sure kung 72 hours. Oo, parang 3 days. Dapat bago ka mag-land sa Canada is valid pa yung valid pa yung COVID test mo. So yan, ready na kami lahat. Nag-resign na ako sa trabaho. Naka-prepared na kami. Nakuha na namin yung ticket. Yan, ready na talaga kami. Nakapag-communicate na rin kami sa employer namin. So, 2 days bago ang flight? 2 days bago ang flight, nagpa-swab test kami. 2 days bago ang flight, hindi kami pumunta dun sa talagang pinagpapa-swab test, kami, home service. Home service kami noon kasi nga, di ba,
iniingatan natin na na wag lumabas kasi syempre baka mahawahan ka ng COVID, ganyan. So nung time na yon hindi na kami naglalabas, ganyan. Tapos nagpa-home service kami. And then, ano nangyari na? Grabe yun guys, madaling araw guys. Ito na naman yung struggle namin. Struggle na naman. Sobrang stress. Hindi ako mapakali, anxiety, pumasok na naman yung anxiety ko. Yan. Tapos, yun nga, kasi nga, yung misis ko, may COVID nga daw siya. Lumabas yung result na ako daw ay positive sa sa COVID. Hindi daw ako tatlo kami nagpa-swab test, yung anak namin, tapos si daddy, tsaka ako. So, silang dalawa okay, napasado sila, negative sila, tapos yung sa akin positive. Grabe guys, pagka naririnig ko yung... Natutulog pa ako nung ginising niya ako. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin. So, madaling araw ba natin na-receive yun? Grabe guys, pag naririnig ko yung sinabi ng nurse na quarantine, grabe guys, maiyak-iyak na talaga ako guys. Kasi sabi ko guys, nandito na tayo sa dulo. Sabi ko, ngayon pa ba mangyayari ito ka ako na hindi tayo makakaalis dahil may COVID ka. Sinabi ko na lang sa sarili ko nun guys na kung may COVID ang asawa ko, may COVID rin ako at ang anak ko. Hindi ako maniwala na walang COVID, wala akong COVID kung may COVID yung asawa ko. Kasi isang baso lang iinuman namin, di ba? Tapos maliit lang yung kwarto na tinitirahan namin. So, yun. Tapos, nung sinabi niyang ganon, etong kumuha sa amin na laboratory, ang sabi, second opinion daw, kasi baka lang daw nagkamali. Alam mo yun? Baka lang nagkamali, ma'am, sabi niya ganon. Try ko na ilipat sa ibang clinic, di ba? Sa ibang hospital na ipapa-test. Ganyan. So, hindi lang kami stress dun sa na yun. Siyempre, additional expenses na naman siya. Tsaka sobrang sobrang hindi na ako makausap, umiiyak na lang ako kasi... Alam mo yung guys, gusto kong i-comfort yung asawa ko pero... Iyak ako nung nangiyak. Si mama ko nung nasa Makati, tinawagan ko, sabi ko, tinawagan ko din ang ate ko, ang kuya ko, sabi ko, bakit kung kailan, kung kailan kami aalis na ito na lahat yung mga, namin, ready na lahat, naka-prepared na yung namin, tapos bakit eto na naman, sobrang na naman to. Kasi syempre, pag ipapasa mo kasi yung swab test result dati, no? Pinasa namin sa agency. Wala na. Bago sila magbigay ng ready na talaga kaming umalis. Ganyan. Wala na pagka pinasa na sa agency. So, pag pinasa mo sa agency na ganito, wala na. So, actually, hindi ko sinabi nun sa agency. Hindi ko sinabi sa agency na nag-positive ako. So, sabi ko, alam ko sa sarili ko na wala akong COVID. Kasi wala akong naman ako nun, wala akong nararamdaman. Tapos ang ginawa ko, sabi nga nung nag-test sa amin, baka nga daw nagkamali lang, ganyan. So, kuhanan ulit kita early in the morning. Nung kinamnan ako na early in the morning, after lunch nakuha na yung result. After 3 hours yata, 4 hours nakuha ang result. Kinabukasan flight na. Sabi nga niya, nagkamali lang. Ito ma'am, negative ka. Sabi ko, ano yun? Alam mo hindi ko alam kung mistake ba talaga yun or ano. Grabe yun guys, iyak na yun guys. Gusto ko siya yakapin, hindi ko siya mayakap kasi gusto ko muna siyang hayaan para... Hindi na, alam mo yung one day, isang araw na lang yung stay mo sa Pilipinas, tapos kinabukasan magpa-flight ka na, hindi mo na ma-enjoy yung kasama yung family mo, yung mga parents namin. Hindi ko na ma-enjoy kasi ang stress ko talagang dasal ako ng dasal na, Lord, bakit bakit nagkaganito, ganyan. So, hindi na ako makakain, hindi na ako Sa halip na magpe-prepared kami, hindi ko maayos yung mga dadali namin na talagang pang final check na. So, yun na, masmasan ako nung dumating na yung result. Pero dumating ang result parang alas 4, alas 3. Dumating ang result. So, ilang oras na lang para ma-enjoy yung Tapos, syempre nandun ako sa pinapalo up na ni agency na kailangan i-submit yung swab test. So, na-submit ko yung swab test. Tapos, nagtanong pa si agency kasi nag-iba yung laboratory hospital na binigyan yung sa akin at saka sa kanya. Diba? Tapos yun, nagdahilan ako pero hindi ko talaga sinabi na nag-positive kasi guys, ako. okay lang naman yun, nag-second opinion. Kasi alam mo naman sa sarili mo yun, di ba? No, wala ka namang nararamdaman. Okay ka naman, di ka nilalagnat, wala kang sintomas. Tapos sasabihin sa'yo may sakit ka.
yun. Tapos pray na lang ako kay Lord na sabi ko sana, kung ako talaga Lord may COVID, pagdating ko sa ibang bansa, may COVID talaga, di ba? Tapos naka-face mask naman nun eh. Tapos yun, nagpunta na, yan, okay na. Nandun na kami sa Vancouver. Hindi ako kinakabahan kasi alam ko sa sarili ko, tsaka pinagdadasal ko na lang talaga na, Lord, sana hindi ako positive kasi, ganyan-ganyan. So, pagdating ko naman sa Vancouver, yung port of entry namin, negative talaga ako. High-tech pa yan Canada pa yan. So, ibig sabihin, may mali, di ba? Kung may yun, dapat dalawa yung positive, tapos yung isa negative, di ba? Dalawa yung negative, isa positive, yung una. So yun guys, gusto ko lang guys sabihin sa mga pupunta ng Canada na whatever struggles na dumaan sa sa buhay nyo, huwag nyo susukuan guys kung talagang dreamland nyo or pangarap talaga ninyo makarating ng Canada para makapagtrabaho at makapagsettle. Kasi guys, kahit anong problema pa yan, samahan lang natin yan ng dasal. Tapos kaming dalawa mag-asawa talaga. Tulungan yan talaga guys. Tulungan talaga kami. Kinukomport namin yung isa't isa na siya, talaga siya, hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa akin. Tapos yun nga, sabi ko, yung pera, nandiyan lang yan, mahanap pa yan. Pero yung, alam mo, yung pagre-refund ng, ng flight, ganyan. So yun, talagang, totoo nga yun, talagang pray ka lang, tiwala ka kay Lord. Kasi pagdating namin sa Vancouver, wala kaming problema. Diba? Negative ako ng pagdating namin dito, nag-swab test ulit kami sa NL. Pagdating ko, di ba dati nag-swab tayo dito? Negative din ulit. Inano pa kami noon, naka-video call pa kami noon sa immigration para mag swab test. Kasi bawal ang dayain, di ba? Ayun, wala. Negative talaga. Kaya sabi ko nga, paano kaya kung hindi malakas yung loob natin, siguro, At saka guys, kapag dito sa Canada guys, mabilis kayong matitrace ng immigration kapag positive kayo. Oo. Hindi ka guys sa Pilipinas, napakahirap hanapin ng taong nawawala na may COVID. Kagaya sa Canada guys, napakabilis talaga guys. Napakabilis yung i-trace. Yan. So yung guys na gusto lang namin pasalamatan yung mga walang sawang sumusuporta sa amin. So hanggang dito na lang po yung vlog namin. Makulit na yung anak ko. Salamat po sa panonood at kita po tayo sa next video. Salamat. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. See ya.